Bayan, balik tayo sa punto ko kanina, ipinaliliwanag ko yung 89.9 million, no? On this part of condition na ni-repair ko kasi on toward doon sa condition hindi nagiging appropriate yung kanilang presentation, no? At klaro po na may mga indulgence sa kondisyon. So prior for this po ay inamin po nung chairman ng PhilHealth na harap-harapan po mismo sa Senate hearing na si Mr. President ang siyang nag-utos. O dangan nga lang po, ang ngayon ay hinahanapan po ngayon ng mga report tungkol po sa kung saan po nila dinala at kung saan po nila ito saan po nila ito pinaggugulan. Samantalang yan po ay klaro ng pondo ng ating pong PhilHealth. So, in this condition po, nakikita po natin again po na prior for this particular ahead conditions is very clear na ang kanilang proyekto o ang kanilang interest ay sa budget, no? Sa pera na dapat ay sa taong bayan na. Ang malupit lamang po dito ay bakit po ganyan ang nagiging desisyon ng ating pong gobyerno bayan na instead na makita ang hinahing ng ating pong mga kababayan tungkol sa punto na ito ay sadya namang may kahirapan at nakikita natin o nakikita nila na hindi po mapapasinungalingan kung sila po ay pupunta sa bawat hospital meron po ang ating bansa ay makikita po nila ang labis na kalungkutan at pangangailangan doon nga po sa sinasabi nating pananalapi dahil nga sa mahirap lang po ang pobre nating mga bayan ko. But ito ngayon ay isang punto na hindi ko alam para na po itong lumalabas na mga data to be considered as part na po pwedeng gamitin para sa isang malawig na impeachment na inilalakad. No? Kasi sa nakikita natin sa dinami-dami ng mga palusot na batas na ipinatutupad, ang batas po natin ay nagkokontra-kontra sa kapwa batas. Kasi marami pong klase ng batas ang ginawa, bayan, para proteksyonan ang iilan. Hindi po ang karamihang batas na ginawa po ay para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi po. Yun po ang totoo. So particular po dyan sa kondisyonis na yan, bayan, ay nananawagan po tayo na ano ang inyong dahilan? Ano ang inyong tamang programa kung bakit kailangan yung kunin o ibalik sa National Treasure ang tanging pondo't pag-asa na salapi na po pwede pong gamitin para sa taong bayan. At bagkus po sa puntong ito ay nakikita natin na sadya naman pong may pangangailangan. Bakit po? Whatsoever ikaw ay BBM, o whatsoever ikaw ay Duterte, o whatsoever ikaw ay Dilawan, whatsoever ikaw ay Pulahan, pero pag-abot po sa hospital, at ang mahal po nating sa buhay, ang siya pong naratay, hindi po dito isinisigon o itinatanong. At wala pong hospital ang nagtanong sa pasyente, ma'am, ito po bang pasyente ninyo? Ano po ba ito? Marcos o Duterte? Ito po ba ay Dilawan o Pulahan? Bayan, ito po ang napakasaklap. Ito po ang napakasakit. No?
na kapag nakita natin ang kondisyones at ang sitwasyon na nakikita natin na ang mahirap ay lalo nang ang pinahihirapan. Patay na, ipinagdidikdikan pa. Sa katayuan po natin ito, bayan, napakalaking ambag at napakalaking tulong sa mga maralita, sa mga elderly po ang 89.9 billion. Hindi po katulad sa kanila, meron po silang 5 million insurance, meron po sila agad pre-action sa hospital, first priority pa. Yung madlang people, ang taong bayan, meron po ba? Meron po ba? Wala. Kung ang pag-uusapan po ay ang kabutihan at ang tunay na intensyon ng ating pamunuan at ng ating pong pamahalaan tungkol po sa paglilingkod, wala pong mag-iisip na pakialaman. Bagkus ibase at gamitin ito sa wasto at sa tama. BBM ka man, Duterte ka man, Dilawang ka man, Pulahang ka man, pag hospital na po ang pinag-uusapan, lahat po yan, wala pong pinipili na partido o partisan. Kaya patuloy po kaming sumisigaw. Ewan ko lang po kung manhid na ba o kung pakikinggan pa tayo, bayan. Kasi napakadali namang ibalik yan kung talagang sasadyaing ibabalik at hindi na nakawin. Ang lahat ng komunikasyon, bayan, ang lahat ng nangyayari, ang lahat ng particular, ang lahat ng aksyon, lahat ng as part of the divisions of labor, na andyan yung mga kondisyones, na andyan yung mga pag-aaklas, na andyan ng pagwewelga, na andyan lahat. Pero kapag ang pinag-usapan po ay hospital, nakapagsasalita po sila kasi ang hospital nila aircon. Pagbaba pa lang, nababalo na yung mga gwardiya kasi may tip. At kaya nila kasi may pera sila, nakupit. Tayong pobre, si tatay na nagtitinda ng ice cream sa labas, tumaas ang dugo, nahilo, pasubsob, hanggang po ngayon, nandun pa sa ospital. Kaya nga po ba yan sinisikap ng Kuya Ed TV na utayin ang sitwasyon, utayin po ang panawagan na to, na kung sa papaano pong paraan tayo magkikita-kita ay hindi lamang po sa puntong hospital. Bagkus, nakikita natin po yung tamang definition ng mga sumusunod. Bayan. Oo, nakakapagsabi, ano yan iba ang BBM iba ang Duterte, iba ang Aquino Hindi na po, Sus Mariosep. Wala pong hospital ang nagtanong na kapag dinala po natin ang pasyente sa ospital, tatanungin ka kung anong partido ka. Yan po ang totoo. Wala pong nakasaad dito na kung anumang partido meron ka. Ang hospital ay hospital. Pag wala kang pera, hindi ka i-entertain ng mga doktor. Kahit po may batas nang ipinatutupad, patuloy pa rin po yung ginagawa. At ito nga, nagpapasalamat po tayo sa katotohanan na binibitawan mismo ng chairman ng ng PhilHealth. Sabi niya, katulad din po ko ng isang sundalo. Katulad din po ko ng isang magiting na sundalo na kung ano pong iutos sa akin,
ay akin pong sinusunod sa akin pong matibay at malawig na pangunawa. Sabi nga ni Bongo, ay acquit ka, pero deep in mind, you are guilty. Bakit? Sa punto po na ikaw ang chairman, may karapatan kang tumanggi kung sa nakikita mo na hindi naman magiging patas at maganda ang magiging resulta ng request kung bakit ito gustong i-withdraw. Doon lang po siya nadali. At doon po nakita yung kondisyones na papalusot ka pa. Di ba? Ang mahirap po niyan ay matindi po sila sa posisyon. Nananakal. Sisiilin ka. Katulad din po yan, tinan nyo, ang budget proposal ng 2025 na 12.9 billion para po sa office ni Vice President Sara ay naging 733 million na lang. All over the island of the Philippines, ang 733 million. Sabi nga po ni Kadante, ni Congressman Marcoleta, 773. Sapat na lang po yan na pangbayad po sa gasolina, ilaw, tubig, pasahod sa empleyado, mga pagkain. All over the islands of the Philippines, meron pong opisina ang atin pong Vice Presidente. Na sana nakikita nila na ang Vice Presidente, instead na gayahin nila, pinagmamalupitan pa nila sa 12.9 billion sa 733. Mas malaki pa yung punto ng 12.9 kasi malinaw yun is 900 yan. 12.9 billion. So ibig sabihin, tanggalin mo yung 12, iwan mo yung 9 is 900. Ngayon, ilagay mo yung 733 million. Bayan. Parang ang pinalalabas nila bayan sa pangsasakal at panggigiit nila sa sitwasyon ay hindi po natin nakikita at hindi natin nababasa yung kanilang mga silent move. Yung kanila po mga silent move na pag-aakala po nila. Nagkakamali po sila in the view. Marami pong magagaling na taong bayan, no? Inuulit po namin ang 31 million at ang 32 po ay nagsama. Kahit pong ano pang sabihin nila. Kaya nga po ganito na ang binabanat nila. Lalamunin nila ang lalamunin kasi hindi na po sila makakaisa pa. Kaya nga po ang lahat po ng piitan barko, piitang eroplano, I think ipinaghahanda na kasi merong nakabili ng bahay sa France. Titirahan mo na lang ng katulong yan. Kaya pag nilabas ang standing operational procedure na wala pong lalabas at ika nga ay ipagpapaliwanag at i-report nila tanan, re-resolbahin po natin ang problema ng bayan. Hindi po nila bayan iniisip na ang mga plano at ang paghahanda ay inihahanda na. Ika nga, board from that factors line ay ipinakikita na sige, gawin nyo. And then let's tell the day when the times come. Hindi po kayo makakasakay ng eroplano. Ngayon pa lang, may whole departure order na kayo. Kaya paano pong mangyayari? Diba? Languyin nyo from Batangas going to Palawan,
Then Palawan going to Malaysia. Katulad po na sinasabi nilang na Your Honor. Thank you po, Double Tap. Thank you po, marami po salamat. Marami po salamat kahit hindi ko po kayo nabati. Kasi alam niyo po, na this is also an advice. Oo, na ano siya. Kasi, siyempre, katulad namin, makarinig kami ng salita na hindi maganda. Nagre-react kami agad. Kasi hindi naman totoo. Nasisira yung ating blend of communication. So, nagiging drastic. Kaya nakakarinig kayo ng kanta. Kanta, yung nakaka. Bawal po eh. Kaya, prior doon sa expo, siyempre, ito po. Isipin nyo, balik po tayo. Ang budget po na kailangan ni BP Sara ay 12.9 billion. Eksakto po yan. Kasama po yan sa mga prospective project and program. No? Kita nyo naman, sino po naghahatid ng pagkain? Sino po ang nagbibigay ng relief? Sino? Nag-resign sa DepEd, pero eskwelahan ang pinupuntahan. Walang budget. Zero. Ang laki ng budget. Zero budget. Pero nagbibigay ng pagkain. Yung bilyon ng budget, putang ina, kahit man lang 1 kilong bigas, wala pang naibibigay. Puro palang plano. Magkakabagyo na naman. sakit sa ulo. Hindi kaya sila nahihirapan? Hindi kaya sumasakit ang ulo nila sa pagkukunwari? Hutay, di ba nila nararamdaman na ang kalendaryo ay napitasan na ng 1, 2, 3 taon? Ni drawing wala. Mabuti pa, nagsinungaling siya na merong 5,500 floodway control program. Yun lang ang kanyang nagawa, ang magsinungaling at angkinin ang programa na hindi naman sa kanya. Hutang na, kahit naman ako BBM, pusang inang buhay to. Eto, yari na naman ako TikTok nito. Nagmumura ka na naman kayo. Expression, hindi po maiwasan eh. Kasi kahit sabihin mong, I am angel, I am so fast angel, hindi eh. Kapag hindi na po maganda at hindi na balanse ang nangyayari, ayun na po eh. At ito po ay ipinagtanggol napursik yung mga muka. Si Abante na bigote katulad ni Robin Padilla. Ay, inuulit ko pala. May nasili po ako dito recent day lang, kahapon ata, na may nagpalabas para sigurong biro, no? Naka-line up kay Duterte. Yung doktor na gobayan ko, doktor ko, o doktor mo. At ang katabi ay si Piling Salvador. Sabi ko nga, sir, tangina, wala na ito. Tapos na ang maliligayang araw ng mga artista. And this is the year and the time. Wala silang ginawa. Walang proyektong nagawa. Walang pinatunayan. Walang pinagtibay. Sa isang salita, wala as zero as wala. Gusto niyo isahin natin? Si Budot, anong ginawa? Wala. Huwag niyo kong subukan. May nagawang proyekto? Wala. Sino pa galing? Dan Fernandez? Anong proyekto?
Bayan, marami. Padilla. Sikain Padilla. May proyekto? Wala. Bayan, tama na po ang artistang pamumulitika. Kailangan po natin ang mambabatas. Kailangan po natin ang mga taong may alam sa pagpapatupad ng batas upang maigawad ng wasto at tama para sa kaapihan ng bayan. Hindi po parang pang-artista lang. Pamilya niya hindi maasikaso. Ang bayan pa. Kahit sabihin po nila na ito si Kuya Ed pinipersonal, wala akong pakialam. Ang tanong, ikaw ba'y mapapakinabangan? Ikaw ba ay may alam sa pagsigon sa batas? Konting disente naman ang kailangan natin sa mga kandidato, bayan. Tapos konting alam naman. Kaya pag nagbalik taktakan tungkol sa mga batas at alituntunin, wala na eh. You came from out. Pumasok tayo ng wala, lalabas tayo ng wala. Pero meron. Meron at meron. So, balik tayo, bayan. Medyo antayin nyo po ang tamang forecast ng mga kandidato na talagang sadya naman na kailangan po natin at totoo namang makatutulong at makababatid tungkol sa mga partikular na saloobin ng tao sa ekonomiya at sa batas. Hindi po yung dinadaan lang tayo sa at ang nangyari nga po sa Kongreso, bayan ay ang sinasabi nilang pagsisipsip. Wala na po silang magandang masabi, kundi pagsisipsip na lang. Ni Congressman Rodante Marcoleta na kanyang ipinagtanggol at ipinabatid ang kahalagahan ng opisina ng atin pong pangalawang Pangulo. Hindi po ibig sabihin na siya ay ipinagtatanggol niya si BP dahil may interes siya personal kay BP. Bagkus po ay yung batas na nakapaloob as part of our tradition in our republic sa atin pong bansa na nakapaloob sa konstitusyon. Tapos ang mga nagtatanong, mga galing sa MPA, protector ng MPA, recruiter ng MPA, may kaso. Kayo, ano boto ninyo? Umabot ba ng kalahati ang boto ninyo sa boto ng ating pangalawang Pangulo? Puta, mahiya naman kayo sa kapal ng mukha ninyo. Kahit mangako ko kay TikTok na hindi ako magmumura, mapapamura ko, putang. Sabi nga sa kanta, next time po, makikita nyo, magbo-broadcast naman po ako dun sa kabila ko para maintindihan ninyo kay Kuya Ed TV. Yun po talaga ang account ko, isa. Okay, dalawa po ito. Itong account ko kay Kuya Ed TV sa akin pong Eduardo at doon po sa Kuya Ed TV na talagang Kuya Ed TV po talaga yun. Oo. At ito nga po, talagang kumbaga sa grade 1 nagmukha silang tanga eh. Walang bayan talagang talagang hindi po natin sinasadya pero talaga nagmukha silang tanga eh. Sino sasagot kay Marcoleta? Sino po? Si Dante? Si Abante? Si Kimbo? Sino? Yung si Franz Castro? Buti nga hindi sa tinitigan
ni Dante Marcoleta, and you, patay ka. Pag sabi na, and you, patay na. Diba? Ganun po ang batas sa ating bansa. Ang batas na sinasamantalang batas para proteksyonan ang kanilang mga sarili sa batas na yan. At hindi ko alam kung sarap siguro ang panaginip ng Supreme Court ba? Sarap ng panaginip ng Supreme Court, yung isa po nating tanging pag-asa. Pero habang sinasabi natin ng tanging pag-asa sila ng taong bayan, tangin na, hindi naman gumagalaw eh. Wala pong pakialam eh. Mabuti pa ito si congressman or senador Villanueva, as per his expo, with all the charge para kay Congressman Saldimo. Nakatakot-takot, tambak-tambak na bayulasyon. At sa kanya po nanggaling na ang Dracula, pagkakatiwalaan mo ng blood bank ng bayan, putang ina, walang ginawa yan, kundi kainin ng dugo. Dracula nga eh. Bayan, thank you po. Dracula nga, bayan eh. Dracula. And for that particular condition, bayan, is hindi kaya sanggain si Congressman, si Senador Villanueva. Hindi pa sumasagot yan si Cheeseburger. Hindi pa nagpaparamdam niya si Cheeseburger Holiday. Opo. At alam po, nakitang-kita po, hindi po nila kayang tawag nito, hindi po nila kayang pasinungalingan. Dahil magkabila, ilalim, ibabaw, tagiliran, likod, harap, ang taong bayan 24/7 bilis sa mga hospital, kahit saan sila pumunta sa hapon, naandun yung ating mga mapagkakatiwalaan at nagre-report po sa atin. Kaya nagpapasalamat din po ko kay Senadora Villanueva na sa kanyang magiting na pagsasalaysay na mga katambak-tambak na kaso. Kay Saldi ko. Tingin, daming kaso. Ang gagaling nila. Paano ba yan, bayan? Magtutulog-tulugan na lang ba tayo na ganyan na naman? Manin-maninin? Manin? Ganyan na naman? Na naman? Kaya po, wala na pong karapatan ngayon yung mga artista piling na maging senatorial. Wala na. Tama na po. Tama na po tayo sa katotohanan na meron po ang senatorial natin na mga artista karon. May magtrabaho naman sila bago sila malis at bago matapos ang kanilang trabaho sila. Para at least katanggap-tanggap ang bayad ng taong bayan sa kanila. Ito na lang, di ba? At least, di ba? Napakinabangan kayo. Kaysa naman mag-graduation, wala pa rin pakinabang sa inyo. Yung pamunuan, magka-graduation, isang programa, wala. Nagpaplano pa. Utangin ang buhay, nagpaplano pa kung magbibigay ng... kaya pala, sobra sa pagnanakaw, nakaw rito at nakaw ro ng pinaggagawa ninyo, kay bakit hindi na kayo mudagan, kay hindi kayo magdadagan. Napansin nyo ba yung isang viral na nakapost? Nagpa-read and review si Romualdez sa isang wrestling activity ng army. Siya yung kanyang pangdangal na wala namang karangal-rangal. Kita niyo yung mukha. Kahit ano po ang gawin ng isang buhaya pa rin. Kailan ba yung kahapon ko ata nakita yun? Sa isang army camp. Putang ina. Ako ang nahiya. Bayan, ako ang nahiya. Dapat dito mga winawa lang hiya.
Kahit na andyan siya, hindi siya ano yun. Bakit to? Hindi ako magre-reclaim. Sino nagsabi? May karangalan ka ba para mag-reclaim? Tangin lang yan. Pumarada, ano eh. Formality na lang. Pero sa puso ng tropa, putang na, kulang-kulang na lang lapain ka ba? No? Kung ako, putang na, kung ako yung nuwarsyak ako, yakapin ko yung putang, tutukan ko ng 45 sa ulo ba? Labas mo ang pera ng bayan. Mamamatay na rin man lang ako, sabay tayo. Hindi mo matitira ng iyong house in France. Nawarsyak ko? Putang ina. Kinain ni Juan yung papaitan ko. Putang ina tak. Kapit agad kita ba? Putang ina yung close range. Hindi ka naman babarilyan ng tropa. Ang papatay sa inyo yung SWAT. O yung papatayin ka ng walang kalaban-laban. Ganun ang papel nila. Patayin ka nila na walang kalaban-laban. Pero sabi mong, punta kayo dito, binakbakay ta. Hindi, sa putang ina. Kita mo yung sap? Pinalaman sa mais. Ayan po yung mga differences kung bakit. Tapos, bandang huli, matalikuran lang, mawala lang ang ang akala nyo na ano-ano na. Kaya yun po ang problema. Yun po ang totoo. At pasalamat po tayo sa ginagawa po ni Senador Villanueva sa kanya pong pag-expose sa kung ano ang pagkatao ni Saldimo. Kung gaano po kabuwakaw, kaahas, kabuwaya, Saldimo. Sabi nga ni Banat Bay, hindi kita urungan. Pastilan. Nauhubaran po ang kanilang pagkatao, bayan. Nauhubaran ang kanilang pagkatao sa kung ano ang kanilang tunay na motibo at kung ano ang kanilang mga pinaggagagawa base sa ating alituntunin at kondisyones ng bayan. At dahil nga rin po rito ay grabe sa talamak ang maliit lang na budget ngayon pinalaki para manakaw. Tapos nandoon na sila sa ibang bansa saka sila magsusumit ng transparency report. Pag bulilyaso, hindi mo na makuha. Dapat yan mga trabaho na Interpol. Ganyan dapat. Ano po ang ninyo rito? Ano po ang tungkulin nyo sa inyong bansa? Congressman po ako. Kumuha ka ulit doon. Balik ka doon sa inyong bansa. Kumuha ka na certificate that you are good leader, and good again. Not goddamn. Dapat ganyan. Paghigpitan ang mga nanunungkulan. Dahil kung luluwangan mo yan, bayan, wala ka nang kakainin tomorrow, bye. Dala-dala niya na. So, ito, Tambaluslos nag-parade and review sa isang activities. Alam mo yung text sa akin, nakakaputang yun. Ito, sundalo to nga. Talagang pinili lang daw ng camera yung kanang ko. Kaya pala sabi ko, bakit parang yung selected location lang? Kung vlogger ka, selected location. Kasi naririnig ng vlogger yung pagmumura ng tropa. Putang inang yan, bakit yan? Bakit yan ang dumating? Putang inang buwan. Tangina, kung merong maoy, merong warsyak, tumayo, puta, biglang lapit yan. Biglang sampal, biglang kambyo. Laki, puta, palakpakan ng taong bayan. Nadali na! Ano yung pangalan ng malaking buhaya? Ha? Lunglong? Alunglong? Lolong. Alolong? Nahuli na, puta, nahuli na sa kampo ng army. Lolong.
Tangina, kahit anong gawin yan lang. Kahit anong gawin yan, lakad ang putang ng buhay yun. Talagang, kaya palang, ano lang, ganun lang site ba? Kasya lang siya. Siguro ganyan, no? Diyan mo lang siya tignan, ha? Puta, wag iba kasi, kung iikot mo yan, puta, kita mo yung mga nagmumurang mga sundalo ba, puta? Tangina, tambalusulos. Nangarap ka, yung gusto mong retlay, utang na pampresidente ng Republika yan ng Pilipinas. Ang next move niyan, kung wala ang presidente may sakit, si VP Sara, hindi ikaw. Putang tindi ng pangarap mo, Brad. Ang tindi ng pangarap mo, bay. Ang tindi. Katindihin ng pangarap mo, ya. At ganun na lamang nga bayan. At ang huli puno natin patimpalak, ang assessment po ng taong bayan kung bakit po ganito na po ang kinakalabasan ay dahil sa palubog na ng palubog ang bansa sa pamumuno ni BBM. Kahit po ata bayan, kahit po ata mag-ano tayo ng mano tayo, lumuha ng dugo ay hindi na po makakaya. Hindi na po makakaya ang hindi na po makakaya ang sitwasyon. Opo. At yun nga po, dahil nasa punto so gano'n na lamang po at yun po ang resulta and general condition po ng obserbasyon ng taong bayan ay palubog na po ng palubog ang ating bansa sa pamumuno po ni VP Sara, ni Bongbong Marcos. At kaya nga po ito na po tayo sa punto na atin na po itong nakikita po at hindi na po mapasinungalingan na yun nga po ang katotohanan, bayan. At bayan, dahil nga sa punto na kami po ay may aatinan pa at dahil kailangan po. Hayaan niyo po at kami po ay kung magkaroon po ko ng magandang time for tomorrow, i-update ko po kayo kung ano po yung resulta ng aming pong lakad. Okay? Muli po ay nagpapasalamat po ko sa inyong gift. Nagpapasalamat po ko sa inyo na pag-antabay sa akin. At muli po ay iiwan ko po sa inyo ang kataga na iniwan po ng ating ama ng Katipunan na si Gat Andres. No? Na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuan tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po sa inyong time at patuloy pa ko yung umasa kay magbibigay po agad ng special update po ang Kuya Ed sa kung ano pong sitwasyon meron. Umasa po kayo at yun po ang katotohanan. So muli po ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat at ito na naman ng oras. Mas maganda po ito to say adios but not goodbye. Sige po muli. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ingat po kayo ngayon. Friday the 13 ngayon. Baka may mga kasabay kayong multo sa bus. Sige po. Maraming salamat po. Thank you very much.